Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos ang resolusyon ng korte na pagbayari ng mga dating nanungkulan noon sa PhilHealth taong 2014 at dawit nga di umano ang pangalan ni Senadora Risa Hontiveros. At Korte Suprema naglabas ng desisyon na iligal ang ginagawa ng dating mga namumuno sa ahensya nang waldasin nila ang 83 million pesos para ipamigay sa mga opisyal bilang educational assistance at bonuses. Ito nga daw ay nangyari sa panahon pa ni Benigno Aquino. Kaya pakiusap ng taong bayan, pagbayarin ng mga nagkasala. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi na nga maitatago pa ang tila malamafyang korupsyon na nangyari noon di umano sa loob ng PhilHealth sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino. Senator Risa Hontiveros, wala nang kawala pa dahil isa di umano ito sa mga nakinabang sa nawawalang pondo ng PhilHealth. Dahil sa pagkaka-appoint daw di umano nito noong 2014. At sa ganitong taon din nangyari kung saan nawawala ang mahigit sa 83 million pesos na budget ng naturang ahensya. Kamakailan nga inihayag lamang sa publiko na ibinasura ng mataas na tribunal ang petisyon ng PhilHealth na hinamon ng hatol ng COA na inilabas noong 2018 at pinagtibay noong 2019 ang mga benepisyong mananagot para sa mga disbursement at sinabing dapat nilang i-refund ang mga kaukulang halagang natanggap ng hindi tama. Sa pagbanggit nga kamakailan sa kaso na kinasasangkutan ng PhilHealth at COA, tiyak daw di umano na idiniklara ng mataas na hukuman na walang legal na batayan ng mga disbursement ng iba't ibang benepisyo ng PhilHealth, kabilang na ang educational assistant allowance at birthday gift na ipinamahagi nila pagitan lamang ng mga namamahala at ng mga empleyado nito. At ayon pa nga sa balita ng Inquirer.net, SC, 83 million pesos, PhilHealth X6 benefits, illegal irregular. The Supreme Court has affirmed a Commission on Audit COA ruling that disallowed the granting by Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth of 83.06 million Grabe mga kaibigan, no? Ganyan kalaki mga nakukuha nilang pera sa PhilHealth. Pera ng taong bayan tapos ginagastos lang nila para sa sarili nilang kapakanan. pesos in educational assistance and birthday gift benefits to its officials and employees in 2014, calling this illegal and irregular. End quote. Idiniklara nga ng mataas na hukuman na walang legal na batayan ang mga disbursement at iba pang benepisyo ng PhilHealth at iligal ang pamamahagi ng 83 milyong pesos na benepisyo sa mga opisyal at tauhan ng State Health Insurance Company noong 2014. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, noon pa yan, mabuti naman at nahalungkat na yan. Kasi si Risa Hontiveros, ang husay niyang magbintang. Pero ang Totoo yun mga kaibigan. Pansinin nyo. Lalo pag usapang VP Sara mga kaibigan. Ang dami niyang question kay Sara Duterte mga kaibigan. Pero yung sarili niya mismo, siguro dahil yung
nagque-question siya dahil gusto niyang matabunan itong problema nila sa PhilHealth, mga kaibigan, para ayaw nilang mahalungkat. Pero dapat hinahalungkat to, mga kaibigan, ano. Lalo't alam na ng mga taong bayan kung anong nangyayaring anomalya dyan sa PhilHealth na yan. Kaso niya ay tinatago namang mabuti po at nahalungkat na rin. God bless po. Ang karma nga naman Hontiveros, anyari sa kayabangan mo kung makabatikos ka sa kapwa mo. Ito na yata ang pinaka-good news. Pinagsamantalahan talaga ni Hontiveros ang PhilHealth dahil nung eleksyon ng 2016, may campaign ad siya sa PhilHealth. Ina-advertise niya. Di naman kailangang i-advertise ang PhilHealth dahil mandatory yan sa mga empleyado at dependents. Ginamit niya ang pondo ng PhilHealth sa kanyang kampanya. Papansin ng mga yan hanggang ngayon, inggit pa rin ang nasa puso nila. Mga dilawan kayo ang mga kurakot sa gobyerno, kaya hindi umaasenso ang bayan nating Pinas. End quote. Pinakatungkulin ng Kongreso ay kaya nagpapatawag ng investigation in aid of legislation. Yes. Kaya lang dahil siguro sa napakaraming katiwalian na nabubungkal namin, kahit na mga miyembro ng Kongreso, Mike, bilang miyembro din naman ng PhilHealth, meron din naman silang karapatan na maghain ng kaukulang kaso laban sa kanila. Yung anomalya, hindi naman parang ordinaryong anomalya na nakuha lang sa isang pagkakamaling hindi may iwasan eh. Ito kasi lantaran at saka deliberate eh. Kung ang taong bayan nakikita nila eh. Di lalo na kami na napakaraming dokumento ang hawak namin. Pagkatapos makikita mo sila na sagutin na lang sana nila ng tapat eh, ng diretso eh. Kaso para bang ang bungakala nila kayang-kaya pa nila kaming paikutin. Yun ang medyo nakakasama rin ng loob, Mike. Okay. Bilang mga abogado, in-expect namin na sana na sagutin nila kung yun ang hinihingi ng mga tanong. Invest na sabi, halimbawa, tinatanong ko yung effectivity ng isa sa kanilang circular. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin ng diretso. Pag sinabi mo kasing effectivity, Mike, alam mo kung ano yung date, di ba? Yes. Masasabi na po ninyo na meron na hong malinaw na talagang violation at pwede na kayong magrekomenda ng kaso or mag-amend ng batas kung kinakailangan at baguhin itong structure, itong Philippine Insurance Corporation of PhilHealth, Congressman. Kasi Mike, yung ipaghalimbawa na lang natin yung case rate na pinag-uusapan natin. Yeah. Bago naman nila binago, dati kasi fee for service yung FFS eh. Nakita nila yung maraming kamalian doon, kaya binago nila yung sistema. Hindi ba kaya babaguhin mo isang sistema, Mike, dahil sa gusto mong mapaganda, mabawasan yung anomalya, kaya ka gumagawa ng parang para baguhin mo ang isang sistema, para ma-improve mo, para lalo kang makatulong sa tao. Ganun palagi yung sentido nun eh. Ganun palagi yung objective nun eh. Pero kapag ka binago mo, para lalo mong ilugso, magagalit siya talaga yung tao eh. Lalo na kung pinag-uusapan natin dito, fiduciary responsibility to, Mike eh. Hindi mo pera ito eh. Correct. Ang angkop na pangangalaga dito, higit doon sa pangangalaga mo sa sarili mong pera. Correct. Kung aalagaan mo ang sarili mong pera, Mike, at ito inaalagaan mo, hindi kita sisisihin dahil pera mo naman yun eh. Pero kapag ka ang pera ng iba, hindi pinatago sa iyo, higit na pagpapahalaga ang dapat mong gawin doon. Hindi namin nakita yun eh. So, miski na pinakita na namin sa kanila yung napakaraming independent studies na ang sistema ng all case rate mali. Ang lulugso po ang inyong pondo diyan. Magiging negative po lahat yan. Hindi po niyo nasasaklaw yung mekanismo na kung paano niyo kukumpunihin, kung paano niyo ibabalik. Wala po kayong mekanismong ganun. Babagsak po ang pondo. Iyan ang masakit. 4 na taon mula noon hanggang ngayon, sasabihin nila, aaralin pa lang nila, Mike. Anong gagawin mo sa mga taong ganyan? Itinalaga mo sa ganung pagkakataon, sa ganung tungkulin, napakatataas ng kanilang mga tungkulin. Puro senior vice president ang tawag sa kanila lahat. Hindi mo nga maintindihan, puro lang sila senior vice presidents. Eh. Correct. Pero yung taas ng tungkulin na yon, ganun kababa, kung ang tatanungin mo, yung pagpapahalaga. Nandun kasi yung pinakabuod nito, Mike. Eh. Correct. Pinahalagahan mo ba yung pangangalaga? Namuhunan ka ba ng pag-aaral para akuin mo yung responsibility na yon? Wala akong makita na sagot na matino eh. Aaralin nila, turuan ng turuan. Isipin mo, yung abogadong tinanong ko kahapon, alam niya na nasa dokumento na lahat. Ibinigay sa kanya, Mike, 220 cases na dapat isampa niya. Ang tungkulin niya lang, isasampa niya eh. Correct. Kasi noon, ay regional director ng isang region 1 yata yun, o region 2. Sa record, nung mapalitan siya, ang lumilitaw na naipile niya, 3 lang. Grabe. Saan ka naman nakakita?
Yung karamihan hindi ipinail, pagkatapos meron pang nawawala na 11 na hindi maipaliwanag kung ano nangyari. Pagkatapos binigyan pa ng special power of attorney para lang i-file. Para lang i-file. Ang nagbigay ng special power of attorney sa kanya, dalawa sila, isa siya, ay yung interim president and chief executive officer ng panahon na yun. Tagaloob din, oo. Hindi rin niya ginawa. Pagkatapos meron pa siyang ginawang memorandum, Mike. Yun. Sa dami daw, babasahin mo yung memo niya, napakarami kanyang dapat makasuhan, sabi niya. Kailangan ma-identify lahat itong mga gumagawa kanya ng katiwalian, nalalabag kanya at sisira sa pondo ng PhilHealth. Pagkatapos niyang ma-introduce yung premise na yon, binigyan niya ng quota ang mga regional director na isang kaso lamang ipapile sa loob ng isang quarter. Ibig sabihin, apat na kaso lang ang pwede mong i-file sa loob ng isang taon. Bakit mo bibigyan ng quota na ganun? Grabe talaga. Bakit mo lilimitahan? Halimbawa, ang nakita niya, 20 kaso, Mike. Ba't mo lilimitahan sa 4 lang? Paano yung 16? Yun na nga. Correct. Well, Kasi hindi nila gustong alagaan ng pondo. Yes. Yun ang pinaka-punto, Mike. Maliwanag. Ayaw nilang gumawa ng mekanismo na alagaan ng pondo. Maski yung nakagagawa ng katiwalian, gusto nila pigilin pa yung pagpapail ng pondo. Correct. Malinaw yun, Mike. Napaka parang syndicated nga talaga. Pero Congressman, yung bang kasi si Atty. Domingo yun eh. Diyan ba sa mga ginawa niyang yan? Ako hindi kailangan lang natin malaman at malaman ng tao. Hindi ba pwedeng maging ground yan for disbarment? Madisbar siya as lawyer kasi mukhang napakalinaw yung kanyang kapabayaan. Alam niya yung batas, alam niya yung obligasyon, pero parang hindi niya ginawa kasi ang nakapagtataka, yung binabasa mo kahapon at binabanggit mo kahapon, ay dokumento galing sa kanya, siya pa nga yung gumawa. Pero bakit hindi niya ma-implement? Parang, di ba nakakalito yun? Abogado yun eh. Anong ulit ang tanong ako, hindi ba pwedeng maging ground yan for disbarment ng isang lawyer? Hindi Domingo ang apelyido niya, Mike. Iba ang apelyido niya. Hindi ba Atty. De Rosario. I'm sorry. Attorney De Rosario pala. Sorry. Tama. Attorney De Rosario. Hindi ba pwedeng maging ground yun kung sakali na mayroong magpapile before Supreme Court? Pwede, Mike. Yun. Okay. Napakarami nga grounds eh. Pero palagay ko, kahit na siguro madisbar yan, hindi naman yun. Dapat bago sana mag-election mga kaibigan, nitong 2025, mahalungkat dapat ito bago sana mag-election talaga. Tignan natin kung may mukhang hiyaharap si Ontiveros sa mga tao kung tatakbo pa to. Bali-balita nga raw, tatakbo raw bilang Pangulo to eh. Yun ang dapat Taas ng tama, lang na mangyari. Yes, Ang yes. pinaka-importante kasi kahit na-disbar mo yan, Mike, pinag-usapan natin yung pondo eh. Oo, di ba? nawawala yung pera. So, Tsaka kapag disbar mo, may babalik ang pondo. Unahin na natin ang disbarment, di ba? Oo nga, pero at least kung ma-disbar siya, hindi na siya magiging abogado, ibig sabihin may apektado na yung karera niya. Anyway, kung itong nangyari ito, medyo lumabas at namamonitor namin talaga yung hearing, talagang wala eh. Wala sila talagang malasakit sa pera ng bayan kung paano pangalagaan. Parang pag nagbigay sila ng pera sa isang hospital, bahala ng hospital kung paano gagamitin ng pera. Ganun katindi. Samantalang, lalo na sa panahong ito, napakarami pong hirap na hirap. May namamatay nga sa hirap eh. Hindi na makapagpagamot. Di ba? Marami pong ganun. May namamatay sa gutom. Hindi na talagang tinitiis yung hirap. Pagkatapos ganito, bilyon-bilyon po yung nawawala. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.